tambay ng kanto. Praise, praise. Hallelujah. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Busy ba? Busy? Handa na ba kayong umabot tayo ng alas 12? Kailangan makinig tayo. Para mabilis tayo. Amen! Walang music ka. Gamitin natin. I don't know. Sino nakakalungkot? Carlita. Amen! Praise God. Bakit ang iingay? Maingay sa likod. Puro Alex ang ingay sa likod ah. Praise God. Are we blessed? Mukhang marami tayo dito ngayon ah. We welcome po natin yung VIP natin. Si ano to? Josica? Josica. Oh, Josica. Amen, praise God. Josica. Pilipina. Ibig na yan. Pilipina. Kala ko ni Pan. Amen. Welcome po, Jessica and si Arlene Kapilitan. Oh, praise God. Si Arlene Kapilitan. Praise God. Taga-saan ka di? Taga-saan ka? Mindanao. Oh, taga Mindanao. Yung asawa ko. Kan? Punta ba to? Saan yun? Malayo. Si John Paul Figuracion. Ah! Welcome back, brother. Saka si James Figuracion. Yan, welcome back. Ang anak ni Sis Jean. Hindi nagbabago yung boses niya, pero yung katawan niya nagbago. Hangit pa rin ang boses niya. Praise God, welcome sa inyo mga kapatid. At sa mga nandito, welcome sa inyo. Sa mga hindi nabati, pakireview yung kung kailan kayo dumating. Parang nanihina to. Okay lang ba kayo dyan? Busy kayo dyan? Sige yun. Okay lang ha? Amen! Si Jessica, si Arlene, si John Paul, si James, welcome ulit mga kapatid. Ang church na ito, walang ibang tinataas kundi Jesus Christ. His name is Jesus Christ, the Emmanuel. God is with us. Amen. Sinong nalulungkot? Sinong nalulungkot? Walang nalulungkot? Praise God, walang nalulungkot. Kasi kung may malungkot, sabi na muna ako. Malungkot si Jaja. Oh, welcome back. Ate, welcome back. Last week, di ba, nandito rin kayo? Welcome back. Amen mga kapatid. Ang ating pag-uusapan is overcoming offense. Sino lang na-offend dito? Ha? Bakit nagtuturo? Na-offend na ba kayo? Hindi pa? What do you do when you get offended? Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Yung supportive, di ka pa nga na ano eh. Sasabihan ka pa lang, ma-offend ka pa lang. Ang initial na sasabihin ng tao, how this is human being. Diba? Ano ba itong klaseng tao? Diba? Alito ako? Kung nararamdaman nyo na na-open kayo, kung nararamdaman kayo at nakaramdam na kayo at na-open kayo, ano bang gagawin nyo? Magmumukmuk sa tabi? O lalaban? Lalaban para sa kapayapaan? Lalaban? Gamit ang isang data ng kamay. Okay? O ang gagawin ko pag na-open ka is paulit-ulit sa isipan mo na yung ginawa niya. Ulit-ulit. Pag pumupunta ako ng church, nakikita ko siya tao, ayaw ko pumunta. Pag mag-church na ako, pag wala siya.
nakaka-open yung sinabi niya. Nakaka-open yung itsura niya. Sino na-open sa itsura? Wala kayong na-open sa itsura, yung nakikita nyo pa lang tapos nakasimangot na? Meron na-open sa itsura. Eh, sabi nila, lagi daw akong umiti. Ganon, di ba? You will allow God to break you and give you a new perspective. Yung ba gusto nyo? I-allow si Lord sa perspective na meron ka na gumante, nasaktan ka, magmukmuk ka. I-allow mo si Lord, yung perspective mo na siya ang gagawa nito para sa iyo. Again, inuulit ko, sa likod, maingay. Magsitayo po tayong lahat mga kapatid. Basahin natin ang ating passage for tonight. The book of Acts, chapter 7, verse 51 to 60. In New King James Version. Sabi dito, stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you will always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of just one, or whom have become betrayers and murderers, who have received the law by the direction of the angels and have not kept it. When they heard these things, they were cut to the heart, and they garnishing at him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed unto heaven and saw the glory of God in Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, stopped with their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes in the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen as he calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with his sin. And when he had said this, he fell asleep. Okay? Lord, salamat Panginoong Diyos for tonight, for your word, O Lord God. Give us, Lord God, the perspective, your word, revelation, O Lord God, to move with your will, O Lord God. Holy Spirit, we invite you, Lord, to be with us, to touch our hearts, to open our spiritual ears and eyes, that we will see, Lord God, your goodness always in our life. And Lord, put in our hearts, Lord God, that we will obey your word na aming maririnig ngayong gabi. At itong salita niyo, Panginoon, ay palaging tumatak sa aming isip, tumimo sa aming puso, at patuloy na ikaw ang magbago sa amin sa kabila ng aming pagkukulang. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Sa inyong mga salita, pinupuri ka namin, sinasamba din natin ay. Matthew Jesus, Amen. Amen. Please sit down, mga kapatid. English yun, kapatid. Please sit down. Amen. Praise God. Sinong bago? Pakitaas ang kamay. Hindi kayo bago, sis. Luma na kayo. Okay? Bago lang kayo sa simbahan, pero sa faith, hindi. Amen. Tawa ng tawa siya eh. Si Ate Raj. Welcome, Ate Raj. Siyempre, welcome ka din, di ba? Welcome, Ate Raj. Welcome kay Kuya, si Plano. Welcome sa inyong lahat. Amen. Kasi baka pag isa lang ang binati ko, open kayo sa amin eh. Kaya babatiin ko kayo lahat. Sa isa, gusto nyo? Amen. Yung binasa po natin kanina, itong Acts chapter 7 verse 51 to 60, kung babasahin natin yung chapter 6, basahin mo yung pinaka-previous ng chapter 6,
Yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo, yung mga alamang law, yung mga scribes, the council, yan, pinagbintangan si Stephen na siya ay gumawa sila ng fake news na ang sinasabi ni Stephen, siya yung alagad ni Lord, katulad natin. Pinagbintangan siya na kinakalaban niya ang Mosaic Law, yung law ni Moses na binigay dito. Amen. Tapos yung temple ay hindi na nasa isang lugar lang. Ito ay nagmo-move. Amen? Si Stephen ay full of grace. O sa ibang salin, full of spirit. Full of Holy Spirit. Means, yung ginagawa ni Stephen ay nakatutok siya kay Lord. Wala siyang tinitingnang iba. Siya ang first martyr, Christian, na mababasa mo sa Biblia. Isa siya sa 7 na pinili ng mga elder ng early church sa pangunguna nila James at Peter. Silang 7, pero isa lang yung pinatay sa pagpapato. Ang ginagawa ni Stephen, tinutulungan niya yung mga widow, tinutulungan niya yung mga mahihirap, nag-share siya ng gospel sa labas. Noong unang panahon kasi, walang ganito mga gathering. Nasa labas, bahay-bahay. Yun po ang ginagawa nila. Bakit? Hahantingin sila ni Saul. Si Saul yung mamamatay tao, mamamatay ng mga Kristiyano noong time na yun. Believers ang tawag sa atin noong time na yun. Amen? Yan po si Stephen. Ang pag-uusapan natin, paano ma-overcome ng isang Kristiyano ang offense. Christians are called to deal and resolve conflicts of offense. Paano ka ba i-deal? Paano yung context ng offense sa buhay mo? How to deal and resolve conflicts of offense. Kasi ito si Stephen ay doon sa chapter 7, ang ginawa niya, dinepensahan niya. Hindi lang ang kanyang nalalaman, kundi ang katunayan at katotohanan na si Jesus Christ, ang anointed one, the Messiah. Siya ang righteous one, na hindi pinaniniwalaan ng mga Jew. Ang Jew ay galing sa relihiyon na Judaism. At nabago yun nung dumating si Jesus Christ na tinawag na believer. Kaya may tinatawag ng Christian. Sa Bible, wala kang maririnig mababasang Christian. Depende lang sa mga na-translate na bago ngayon. Meron na Christian mga translation. Pero noong mga una, wala naman tinatawag na Christian. Believers ang tawag. Followers of Christ ang tawag. Ang tawag sa ating believers and follower of Christ. Amen? So, number 1, to deal and resolve conflicts of offense, you must stay calm. Stay calm, no? Diba? Sabi sa 55, but he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right of God. Being full of the Holy Spirit. This was a great contrast to the behavior of the council. Ibig sabihin nito, dun sa chapter 6, nakita ng mga council, yung mga Pariseo, scribe, yung mga mambabatas, kumbaga sa atin dito sa Pilipinas, mga senado, ba? Mambabatas. Nakita ang mukha ni Stephen like an angel. Like an angel. Angel. Pero, nagtanong pa sila, paano nangyari ito? Yan. Kaya ang ginawa nila doon sa chapter 6, pinagbitangan siya, inakusahan siya, na kinakalaban niya ang Mosiah. Yan. Pero napansin nyo, si Stephen ay relax lang siya. Stay calm. Kahit gumawa na ng mga mali, o mga kwento-kwento, na pinaburan ng mga karamihan, dahil hindi naniniwala sa kanya. Dahil kasi ang paniniwalaan ng unang panahon ay yung mga may alam sa
Torah, Old Testament. Yung mga matitibay na, mga veteran, kumbaga. Stephen was full of the Holy Spirit, shows the source of his courage, wisdom, and power in preaching. Stephen remained calm. Sinuportahan niya talaga si Jesus na siya ang Misaya. Si Jesus ang Misaya. Ulit ko, hindi nag-agree ang mga Jew, ang mga Pariseo, ang mga scribe, ang mga babatas ng time na yon, ang nakakaalam ng law, hindi umagree na si Jesus ay isang Diyos at isang anointed one. Naghihintay pa sila hanggang ngayon. Hindi pa dumadating yung tayo dumating na, di ba? Tapos nang pagdating niya. Pag bumalik siya ulit, anong gagawin natin? Napapapicture? The second coming of Jesus Christ ay nalalapit na. Si Stephen kaya siya binato kasi ang palagay ng mga Jew, blasphemous ang ginagawa niya. Biruin mo ba naman, pupunta ka sa Senado, sasabihin mo ikaw ang katotohanan. Di ba? Natural, hindi ka babatuhin. Ipapakulong ka, babarilin ka. Sa unang panahon, babatuhin ka. Yan ang pagpatay ng isang tao. Especially ang mga hindi Kristiyan, ang mga Kristiyano. Ang mga pumapatay sa mga Kristiyano, yung mga nakalagay kasi yan doon sa Mosaic Law. Papatayin sa bato ang mga gumagawa ng kasalanan at namumuhay sa kasalanan. Papatayin hanggang sa yung bato lang naman, ganito lang naman kaliit. Yung dulo. Yan, ganyan lang yan. Kaya din sila mamamatay. Diba? Itong mga Pariseo, hindi nila nagustuhan. Nag-burst yung anger nila. Lumaganap ang kanilang galit. Nag-iisa lang yun si Stephen. Nandun din si Saul. Noong time na yun. Napapalibutan siya ng mga mambabatas. Sabi dito sa Proverbs chapter 14 verse 29, staying calm shows great wisdom and like a quick temper. Temper. Sino rito ang mahinahon? Mahinahon pag mayroong pag na-open. Relax lang kapatid, mamaya ka lang. Ganun ba? Relax ka lang. Napanood na sa TV, mangyayari talaga to. Kaso hindi akong biday, ako yung bigyan. Diba? God teaches us that taking offense damage your relationship. Damage your relationship. Saan? Sa iyong pamilya, sa kaibigan, sa churchmate, sa katrabaho. Yan, may tumutunog. But overlooking wrong shows, overlooking means to ignore. I-ignore mo yung wrong. Ito ay nagpapakita ng wisdom. Halimbawa, may na-open ka. Maliit lang. Ignore mo na. Pag malaki, ignore mo na. Kapag malaki yung tao, ignore mo na. Walang mangyayari sa'yo. It also warns against causing others to stumble into sin. Ang pinag-uusapan natin dito si Stephen. Si Stephen, ang sinabihan niya, yung mga hindi Kristiyano. Yung mga naniniwala na hindi Diyos si Kristo. Kaya lang na-open sila. Na dapat mas na-open si Stephen. Bakit? Pinagbintangan siya na hindi naman totoo. Diba? Kung kayong pagbibintangan ng hindi totoo, hindi ba kayo ma-open? Pero kung totoo, ma-open kayo. Parehas, di ba? Parehas. Totoo man o hindi, pag
ma-open ka, di ba? Na sumasagot ah. How to deal and resolve conflicts of offense. Paano nga ba? Alam niyo ba yung offense? Pag na-open ka sa tao, na-open ka sa sitwasyon, hindi mo ba alam na natatrap ka? Napupunta ka sa trap. Nakapanood ko na ito eh. Nakakita ko na yung daga kung paano siya matrap. Kakainin niya talaga yung cheese. Pero nag-isip ako, kung totoo ba talaga kumakain siya ng cheese? Nilagyan ko ng cheese. Hindi daga ang pumunta. Manok. Yung manok ang nahuli. So ang ibig ko sabihin dito, dun sa trap, hindi ka makakawala. Trap man. Offense is just something you feel. Isn't just something you feel. Yung hindi lang pakiramdam na na-open ka. It's something that can hold you. Nandito yan sa puso mo. Yung offense, magiging resentment yan. At pag yung naging resentment yan, gaano na yung hatred sa'yo. Pag may hatred na yan, magre-revenge ka na. At pag nag-revenge ka, ito na ang simula ng pag-atake ng Iran. Ay, sorry ng ano. Ito na ang simula ng pag-atake ng kalaban sa buhay natin. The word open comes from the scandalon, the trigger of a trap. Scandalon. Yan. Ang tawag yan, scandalon. Yung mga na-open. So, wikang Greek yan ha, scandalon. If you hold on to it, it begins to shape what you produce. Kinuha mo yung, sa'yo yung offense. Na-open ka. Doon sa taong na-open ka, wala siyang tamang gagawin sa buhay mo. Yan ang nakatatak sa'yo. Yan ang nakatatak sa isip ng tao. When one person wrongs another person, they commit an offense. If the person who is wrong never forgives. Amen. The two typical end of angry in bitter. Hindi better. Bitter. Like a bitter crab. Kumakain kayo palaya? Kumain kayo. Kaya maniniwala na bitter, magiging bitter kayo. Kapatid, kapag ikaw na-open, pag kayo ang na-open, ang initial na reaction nyo ay para depensahan ang sarili mo na hindi ka masaktan at hindi ka dapat ginaganon. The important topic dito sa ating pinag-uusapan is, if you don't handle the hurt properly, kung hindi mo na-handle yung sakit, ito ay patuloy na magiging bitter ka. The open rational wounds in our lives become infected. Yung sugat, nakala mo maliit lang, lalaki yan ang lalaki. Hindi silang gumawa niyan ikaw. Kasi, hinold mo yung offense. Ang tanong kasi dito natin is, how to deal and resolve conflicts of offense? Paano mo i-deal? Everyone knows someone who holds on to grudge and has turned into bitter person with no joy in their life. Mawawala yung happiness mo, yung joy mo sa buhay sa oras na na-open ka. Diba sabi nyo lahat, na-open kayong lahat? Kung na-open kayong lahat, hindi ba kayo naka-open? Vice versa. Ang pakiramdam mo niyan pag na-open ka, irritated ka sa tao. Sa sitwasyon. Feeling mo, ikaw ang victim. Sila mali, ikaw tama. Ikaw bida, sila ang kalaban. Ganon din siya sa'yo. Pag kinuwento sa iba, syempre ikaw ang bida. Kalaban yung kinikwento mo. Pag siya naman na lumapit, ikaw naman ang kalaban, siya naman ang bida. Ganon lang yun. Ang offense, akala nyo maliit lang yan. Hindi ka magiging kalmado kapag ganyan ang naramdaman mo.
Alam niyo ba ang spiritual root of offense? Walang iba kundi pride. Pride combined with unresolved insecurity. Na-insecure ka. Tsaka ang offense, may kasamang jealousy yan. Hindi yan lang na may pride ka tapos wala kang jealousy. Meron. May insecurity ka kapag nakaramdam ka ng offense. Sa sitwasyon, hindi nyo malalaman kapag sinasabi lang sa inyo. Pag nandun na kayo sa sitwasyon, doon nyo malalaman kung anong gagawin nyo. Magiging kalmado ka pa ba o hindi na? Paano mo ba i-deal ang conflict, ang offense na to? Na kapag ang offense na yan, tinatawag natin, nandun ka sa trap. Pag hindi mo alam na nasa trap ka, patuloy kang sisirain yan. Patuloy kang sisirain. Magiging bitter ka. Bitter person. Sino bitter person? Naniniwala. Better. Praise God. Spiritual offense occurs when unmet expectation. Hindi nakuha yung expectation. Pumunta ako sa aking trabaho. Palagi akong nagtatrabaho. Tapos iba ang binigyan ng increase. Nakaka-open yun ah. Pumunta ako sa church. Ako na ang pinakamatagal dito. Pero hindi ako pinapansin. Pumunta ako sa mga friends ko. Nung tinanong ko sila, sinong best friend mo doon, iba na daw. Ano bang problema sa akin? Yan ang laging tinatanong ng iba. Ano bang problema? Ang problema, kapatid, masyadong malaki yung expectation mo dun sa tao o sa mga gusto mong mapalapit sa iyo, especially sa mga minamahal mo. Palagay nyo ba yung nasa Pilipinas na naiiwan? Ano expectation sa inyo? Hindi, magpadala kayong malaki eh. Yan ang expectation nila. Pag hindi ka nagpadala, especially pag may asawa, meron ka dito. Ganito mga kapatid ang nangyari. Ang pride, inflated sense of self-importance that believes one deserves better treatment. Kaya umaarise yung pride kasi gusto nila ng self-importance. Yan. Gusto nila ng self-importance. Yan, please. Mawala eh. Ang pride, kung mararamdaman niyo ito, lahat tayo meron. Yan ang binabago ni Lord sa atin. Self-importance, pag-isa natin yung tintuan. Self-importance that believe one deserves better treatment. Ang gusto mo, i-treat ka ng maayos. According sa iyong expectation. Hindi naman ganyan ang gusto ko eh. Nag-a-arise tumataas ang pride o lumalabas ang pride kapag ikaw ay nadihado sa iniisip mo. Sabihin ko sa inyo, dati importante ka. Ngayon iba na yung nagiging importante, especially sa church. Dati ikaw yung kasama ni CG leader. Ngayon hindi na. Kasi CG leader ka na rin. One time, dun yung nanay at tatay mo, ikaw lang ang unang anak. Na nagkaroon ka ng kapatid. Nasa kanila na lahat ng atensyon. Wala ka na. Okay, isip ng bata yun. Okay. Pero hanggang ngayon, dala-dala mo. Hanggang ngayon, dala-dala mo. Hindi ka nakawala. Bakit? Nakahold. Noon pa, sa puso mo, ang ganong grudge. Ang offense ay hindi basta-basta. Hindi siya maliit na parte o sitwasyon. Hindi siya maliit na ano lang. Sabi ko nga na ang offense, even yun sa salita, sa gawa, o sa itsura. Natatawa kayo sa itsura na.
Totoo yan kapatid, may na-open sa itsura. Ganito. Tapos sasabihin mo, ano ba makatingin itong taon ko? O, di ba? Kayo magsaisip na kagad, ano ba makatingin itong taon ko? Basta magano lagi sa'yo. O, eh syempre, hindi siya nakatingin sa'yo, pero may problema siyang iniisip. Kaya lang, hindi niya magawa ng solusyon. Kaya lang nakatingin siya sa'yo, nakatutok ng gano'n, no? Tapos umalis ka. Pag alis mo, hindi naman pala talaga, nakatutok talaga siya sa'yo doon. Kaya lang, nandun ka ng time na yun. Kaya lang, ang iniisip, ba't nakatingin ito sa akin? Expression ng mukha, nakaka-open. Simple lang yan. Pero magiging kwento. Pag sinabi mo sa iba, ganito to si ano eh, ganito to si ganito eh, kakalat yan. Mag-iibang version yan. Lalaki pa ang version yan. Kung ang version 1 niya, magiging version 10 yan. Diba? Ito si Susano, ganito to eh. Susano siya yan. Ito si Gian, ganito to, nakasimangot lagi. Pagdating sa kabilang version, ibang version na. Ito yung mukha tong halimaw eh. O, diba? Iba na ang version. So, narinig mo ngayon. Sino ba nagpakalat niyan? Sino? O, di ba? Na-open na talaga yung tao. Sa simpleng open lang, sa simpleng ano lang, lalaki yan. Tsaka yung insecurity, a deep lack of eternal validation that cause a person to rely entirely on how others treat them to feel safe or value. Insecurity, yung iba lang, ang importante ikaw hindi na. Very simple. Na-insecure ako sa kanya. Mas gwapo siya sa akin. Kailangan patuloy siya. Kailangan isa lang ang tatayo dito. Tara, bunutin mo na. Amen. Kapatid, ang insecurity hindi rin basta-basta. Ito pinakamalupit. Unforgiveness. Holding on to a past hurt like a trap, debt. Isang utang na nasa iyo. Allowing a temporary wound to grow into a permanent at maging defensive lifestyle mo. Gawin mo, di ba? Unforgiveness, oh. Hindi ko siya mapapatawad kahit mamatay pa ako. Pero, sa oras na humingi siya ng tawad sa akin, papatawarin ko siya. Wag lang kami magkikita. At pag nagkita kami, kung saan siya nakatayo, doon siya babaw. Pero pinapatawad ko siya. Pinapatawad ba yun? Totoo o hindi? Ang forgiveness, kapatid, ay hindi sinasabi lang. Nakikita yan sa gawa. At kung ano ang nasa puso mo, yan ang lalabas. Sinabi ni Lord, kung anong nasa puso mo, yan ang lalabas. Ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok na pagkain, kundi kung ano ang nasa puso. Sa Kristiyano, ganyan po mga kapatid. Hindi po exempted ang Kristiyano sa offense. Mas lalo na. Kasi ang expectation niya sa church, panlan si pastor. Si pastora banal. Masyadong mataas ang faith niya, hindi siya ma-open. Kahit ano pang gawin ko sa kanya. Subukan niya lang na ma-open sa akin, aalis ako ng simbahan. O, di ba? Nanakot ka pa, nag-treat ka pa. O, di ba? Itong mga kasama ko sa church, ganito yan eh. Pinag-uusapan ako niyan dito. Kada tapak ko dito, ako lagi ang topic nila. Okay lang kung totoo. Okay lang din kung hindi totoo. Kaya lang palaging ako. Baka inggit lang sila kapatid sa'yo. Huwag ka ma-insecure. Minsan nga, sa yung kapatid ko, may kapatid ako si Darrell eh. Ano na siya ngayon? Pastor na siya ngayon. Pag pumupunta kami ng mall, siyempre ako ang may Saudi boy ako eh. Marami akong pera. Diba? Ako ngayon ang gagastos sa kapatid ko. Diba? Parehas kami ng forma. Pero sa tuwing may dadaan, siya lagi ang binabati. Sa tuwing ganyan lang, ganyan siya. Ako naman, nahiya ako mag-hello kasi hindi naman, tapos aalis na. Ganoon na naman.
Hello, hello. Sabi ko, doon ka nga. Kapatid ko. Pero hindi ako nakaramdam ng offense sa kanya. Pero maliit lang. Sa mga ibang magkakapatid o sa mga ibang magkakaibigan, ganyan pong nangyari. Minsan pagka nabibigyan ng pabor ang iba, tapos ikaw hindi, na-open ka na doon sa nagbibigay at sa nagbigay, sa binigyan. Bakit siyang importante ako hindi? Scandalon, it described the trigger of a trap where the bait was placed. Every offense comes with a choice. Ayan po, every offense comes with a choice. May choice ka. Kung mananatili ka, you take the bait or walk away. Walk away means in overlook. Offense isn't just hurt feeling. It is a spiritual trap. Nandito tayo kapatid sa church para maintindihan nyo na ang offense ay hindi basta-basta. Hindi siya maliit na bagay. Okay lang yan, ma-offense siya. Okay lang yan. Pagpunta naman yan dito, babalik din yan. Kapatid, maaari siya bumalik. Pangalawa, pangatlo, babalik siya. Pero hindi mo inaasahan pang 10, hindi na siya babalik. Napuno na siya. Maaring mga tao, may mga taong stay calm, pero ang kanilang puso hindi. Nagpaplano siya na para pabagsakin ka, siraan ka, kasi hindi kanya kaya sa harapan. At kailangan ayusin niya ang posture niya sa mga iba na hindi siya ay mukhang bigyan. Offense can become a spiritual trap. Ang sabi dito sa Luke chapter 17 verse 1, it is impossible that no offense should come. Si Jesus mismo nagsabi nito sa mga disciples niya. Then Jesus said he unto the disciples, it is impossible, but what offense will come, but who unto him through whom they come. Ang ibig sabihin, darating sa'yo. Kahit na anong gawin mo, darating sa'yo ang offense. Paano mo ididil ito? Yang conflict na yan. Walang sinabi na pupunta ka na church, pupunta ka ng bahay niyo, pupunta ka ng kahit magpamilya, kahit mag-asawa, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng offense. Na-offend ang bawat isa. Mahal, palagi na lang yung anak ang binabatihan mo, bakit ako hindi? Palagi siya na lang minamahal mo, ako yung nagawa kinalagaan. Anak mo pa yun biruin mo, kinukumpara mo pa. Kasi feeling mo hindi ka na inalagaan, feeling mo hindi ka na minamahal. Ano pa kaya kung sa church? Ano pa kaya kung sa trabaho? Na may favoritism, especially sa mga school. Ang mga teacher may favoritism. Ano naman, nakaranas na naman ako ng sakit. Sa school, mayroon akong classmate. Ang pangalan niya Robin. Pero hindi ako si Batman siya si Robin. Diba? Matangkad siya. Palagi niya akong binubuli. Tapos, pagka pag nandiyan yung teacher namin, wala na siyang dito, shaving. Wala na. Pag nakikita namin siya, hindi ako kasama sa nagbebento. Bentong, alam niyo yung bentong? Yan. Pag nakita ngayon yung ako ang binungkot, ginanyan ako. Hindi yung sabi sa akin, papuntay mo yung nanay mo sa yung magulang mo sa office. Saan ba yung office niyan? Dun sa guidance office, yan. Binuhin mo, wala akong kamuang-muang. Tapos ito, ihaharang ako dahil bakit takot yun dun kay Robin? Kasi nasa prat yung mga yun. Nasa prat. Ako wala akong prat. Naranasan ko yan, maraming prat sa kahit elementary pa lang. High school tsaka Napagbibintangan niya ako palagi kasama sa mga siga, hindi naman Sa pagbibintangan ako, drug addict ako. Napagbibintangan ako, ay hindi mo kilala, gagantin ako. Pre, may ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Nagyan? Siyempre, noong umpisa, hindi ko alam.
friend yung gano'n? Di ba? Alam niyo ba pag pinanatili mo yung sakit sa puso mo, yung sakit na naranasan mo, hindi magpo-flow sa iyo ang kapayapaan. You will be disappointed by people you had high expectation. It might be your family, your marriage, even your spiritual community. But the offense itself is not only the trap. It's holding on to offense is the trap. Ang ibig sabihin nito, hindi mismo yung offense ang trap. Yung pagkuha mo sa kanya, dun sa trap, pagtanggap mo sa kanya, dun sa offense, nilagay mo sa sarili mo. At hinold mo siya. Bakit? Kailangan mong gumanti. Kailangan hindi ka ginaganto. Kailangan depensahan mo ang sarili mo. Pero nandun sa'yo. Ito mangyari. Pisa, pag may kaibigan ka, may nasabi sa'yo, okay lang umpisa eh. Kaka-open siya. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa lumaki na lumaki. Hanggang sa ikaw, bumaba na ng bumaba o dumami na ng dumami yung open mo sa kanya. Tapos sa sumabog. Pagsabog sa galit, nasampal mo siya. Kaso namatay. Kasi pag sampal mong ganyan, hindi mo alam yung gano'ng kakalakas sumampal. Pag sampal mong ganyan, natumba sa may pako. Patay. Ngayon, ang hirap magsisi. Kasi nangyari. Hindi mo rin pwedeng takasan. Bakit? Natrap ka eh. Natrap ka. Sa isang sitwasyon na hindi mo dapat ginagawa, na hindi ka dapat ganun. Naniniwala ba kayo na mabait ako noon? Sobrang bait ko. Hindi ako makabasag pinggan. Amen. It is impossible that offense should not come to you, sabi ni Jesus sa mga disciple. Ganon din sa ating lahat. It imposible na hindi ka makaranas ng offense. Laging may offense. You are going to be offended sa mga tao, especially sa mga minamahal mo. Kahit ngayon hindi mo madyan lang sa tabi, na-offend ka na eh. Doon pa kayo sa minamahal mo. Somebody's going to shame you, insult you, embarrass you. Jesus said, it is impossible for you to escape being offended in your lifetime. So you may as well learn how to deal with right way. Right way. Hindi wrong way. Dapat ang pag-deal mo. Sabi dito sa pangalawa natin, to deal in resolve context in offense, you must stay focused to God. Stay focused to God. Sabi sa 56, and said, look, I see the heavens open, the Son of Man standing at the right hand of God. Mapapansin nyo mga kapatid, si Stephen ay stay calm. Pinakita niya na siya ay anak ng Diyos. Not only pinakita, nag-manifest yung tinatawag na full of the Holy Spirit na nasa kanya. Wala siyang nararamdaman na inis, galit, insecurity, pride. Ang pinaglalaban niya at ang ipinagpipreach niya ay yung katotohanan na si Jesus ay Diyos. Siya ay Messiah, equal sila ng God the Father. Napansin niyo sa binasa niyo sa 56, I see in heaven, I see the heavens open, the Son of Man standing. Palimit sa mga sinasabi sa ibang verse sa Matthew, sinasabi na si Jesus Christ ay sitting at the right hand of God. Nakaupo, eto nakatayo. Bakit nakatayo? Nanunood lang ba si Jesus Christ nung binabato siya? Bakit nasasabi niyo ba? Dahil na-open ka, wala bang Diyos? Hindi ka, pagtingin mo sa langit, nakatingin si Stephen sa langit. Nagbukas yung vision niya. Ang vision na makita niya ang Diyos. Masarap makita ang Diyos. Nakita ni Stephen. Nag-focus siya kay Lord. Nag-focus siya sa kabila ng mga offense na naranasan niya.
Si Jesus does not react impassionately to the problem of his people. Hindi siya nag, nasagipin kita. Anong kita, Stephen, na hindi ka masaktan at hindi ka nila batuhin. Bakit inalaw ni Lord? Bakit inalaw ni Lord na batuhin at mamatay si Stephen? Sa kabila ng katotohanan ng kanyang sinishare. Katulad ng mga Christian. Kaya maraming ayaw mag-share. Bakit? Mamamatay. Bakit saan? Mamamatay saan? Especially ang unang mamamatay, spiritual agad. Pangalawa, ayaw mamatay yung buong itong katawan. Takot mamatay sa gutom. Takot mamatay na hindi pagbilhan. Takot na ma-persecute. Takot ma-persecute ng kanyang pamilya. Si Stephen hindi. Nakapokus siya kay Lord. He stay focused to God. Nung nakatayo si Jesus Christ doon, na nakita ni Stephen, alam niyo ba pag tumayo si Jesus Christ, ibig sabihin nung wini-welcome ka sa heaven. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa iyo. Ayaw niya nang maranasan ni Stephen ang mundong kurap. Kaya niya hinayaan niya na batuhin yun. Kasi ang mamamatay lang naman ang pisikal. Pero namatay siya na pinipreach niya ang gospel. Pinipreach niya ang katotohanan. Pinanindigan niya sa buhay niya. Tayo, paano ba? Kung member ka ng Church of God, kung ito ay totoong Church of God, i-deny mo ba na member ka ng church? Si Stephen hindi. Siya ang isa sa mga sample na tinatawag na full of grace bukod kay Jesus na tinawag. Ito sila, kaya lang siyang tinawag na full of grace, full of Spirit. At ang tinawag lang niyan na ganyan ay si Jesus Christ. Yung ginawa niya, ang the best example ng isang Kristiyano, except kay Jesus Christ. Stephen is a unique believers. Hindi siya tulad ng iba. Hindi siya tulad ni Paul, hindi siya tulad ni Pedro. Si Pedro, anong ginawa ni Pedro? Dininay niya ng 3. Si Pablo, before siya naging mamamatay tao siya. Tapos naging tagasunod siya. Pero sa pagiging tagapasunod niya, hindi naman siya kalmado. Habang nag-ano siya, nakikipag-ano pa rin siya, argumento. Dahil yun ang pagkatao niya ng luma. Kaya lang nagbabago si Pablo. Hindi, si Stephen hindi. Ang pagkatao ni Stephen, namuhay siya ng banal sa sight ni Lord. Jesus said, therefore whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. Kung sino magpo-confess kay Jesus Christ na siya ang Diyos na buhay. Hindi yun nandito tayo sa church, mulang i-confess. Kapag lumabas ka dito, pag may nagtanong sa inyo, pag may nagtatanong sa akin sa trabaho, inanong nila ako. Kasi bakit doon sa nakalagay na parang bad data ba yan? Nakalagay doon, bakit daw born again Christian ito? Hindi ba ako Katoliko? Yan ang sinabi. Sabi ko, ang born again Christian is that experience of the presence of God that transform and regenerate your life. Sabi nila, galing mo mag-English ah. Hindi ko naiintindihan. Di ba? Sabi ko, problema nyo na yun. Kapatid, panindigan mo. Nagbabasa ako ng Biblia sa trabaho. Pagbasa ko ng Biblia, may dadating na sundalo, manager, pagkasabi na yan, Biblia. Hindi nila sinisita. Pero alam mo ba kung sino sumita sa akin? Kapwa Pilipino. Kapwa Kristiyano. Oras na yan, bakit hindi ka pa nagano? Hindi niya alam na may usapan kami ng isang kasama ko sa trabaho na siya ang unang gagawa. Sabi ko sa kanya, ang mga oras na wala akong ginagawa, yan ang oras na paglalaanan ko ng pansin sa Word of God. Bakit? Gusto kong mabago ang karakter ko, lumabas ang fruit of the Holy Spirit sa buhay ko. Mahirap gawin.
Mahirap gawin, kapatid, yung ini-expect mo kay Lord na mabago ka kung wala kang gagawin. Si Stephen hindi. Nag-stay focus siya. Ang gawin natin, stay focused to God. Hindi mo siya i-deny kahit maraming beses mo na siya na-deny sa gawain sa church. Ang pagpunta naman sa church, hindi naman makakapagpalago ng iyong papalago ng iyong pananampalataya. Hindi ka naman masisave. Tama, hindi ka masisave, pero magpapalago ng faith mo. Bakit? Saan mo maririnig ang salita ni Lord? Nasa church. Tapos pag sinabi mo, maraming hipokrito sa church, yes, isa ka. Huwag mong sabihin na sila lang ang hipokrito, ikaw din. Kung gusto mong hindi ka maging tulad, magpatuloy ka according sa will ni Lord. Mag-focus ka sa Kanya, hindi mag-focus sa mga Kristiyano. Mahirap kasi sa atin pag dumadating sa church, pag dumadating sa mga ibang sekta, palaging naghahanap ng masasatisfy ang kanilang flesh, hindi soul and spirit. Flesh, ang ginasabi ko. Doon sa isang kapatiran, mayroon doong bigas 5 kilos. Satisfied talaga yung tiyan mo. Alam niyo ba si Daniel never prayed for the lions to go away. Shadrach at Meshach and Abednego never prayed for the fire to go away. And David never prayed for the giant to go away. Instead, they trusted God, they focused to God, they show in the midst of the trials, nandun si God. If you trust God with all your life, in this fire, this offense sa buhay mo, ay hindi ka na magiging overcomer. Instead, magiging encourageable ka sa ibang tao. Makikita nila na matibay ka, hindi sa sarili mong kakayanan, kundi kay Lord. Stephen kept his focus on God and eternity rather than injustice of his attackers. Hindi siya nanatili sa mga attackers sa kanya, yung mga ino-open, nakaka-open yung mga sinasabi, mga ginagawa, hindi siya nanatili doon. Nag-focus siya kay Lord. Kasi alam niya ang promise ni Lord, alam niya. Tayo ba, alam ba natin? Kayo ba, alam nyo? At kahit alam nyo pa, hindi kayo basta-basta makapag-focus. Bakit? Masyado nyong ino-hold ang offense. Stay focused on God. The Bible tells us to keep our minds fixed on Him. Look straight ahead and put away the distraction sa iyong pananampalataya. Ang pananampalataya na meron ka ngayon, walang ibang magpapalago niyan dahil ikaw lang at yung desisyon na magbalik at si Lord lamang ang gagawa ng paraan niyan according sa iyong mindset. Ang puso mo, hindi mo kayang baguhin yan kahit sino. Pero kaya mong ipagpalit yung puso mo na minamahal mong iba. At magmamahal ka ng ibang tao, marami. Pero kahit kailan, hindi mababago ang puso mo. Tanging Diyos lamang ang makakapagbago niyan. Ang isip mo lang, ang papalitan mo ng mindset na pang-heavenly things. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you, sabi sa Proverbs 4, chapter 4, verse 25. Fix your gaze indirectly before you. Kay Jesus ka lang mag-focus. Because He is the author and the finisher of our faith. Number 3, to deal and resolve conflicts of offense, you have stayed committed to God. Una, stay calm. Pangalawa, stay focused. Pangatlo, kailangan maging committed ka kahit na anong mangyari. Hindi ka nakakommit sa church. Nakakommit ka kay Lord. At kahit anong mangyari na offense, kay Lord ka nakakommit. Okay, hindi ako nakakommit sa church, kay Lord ako. Di alis ako ng church, doon ako kay Lord. Saan banda? Maghahanap ka ng church sa perfect. Kung makahanap ka man ng perfect, pagdating mo doon, imperfect na yon. Walang perfect Diyos dito. Merong perfect na Diyos. At bawat Kristiyano dito na tinatawag na Church of God, at church na meron tayo, nagmamanifest dito ang Holy Spirit at ang Diyos. Baguhin mo ang mindset mo. Stay committed to God. Sabi na sa 59, and they stoned Stephen and
and he was calling on God, saying, Lord, Lord Jesus, receive my spirit. Grabe to si Stephen. Receive my spirit, Lord. Biruin mo. Ito yung sinasabing, Lord, ang buhay ko ikaw. Mamatay man ako dito, ikaw ang itataas ko sa huling hantong ng aking hilinga. Before he died again, following the example of Jesus, committed his life to God and asked forgiveness for his murderers. Stephen overcame the ultimate offense in hostility by choosing radical forgiveness. Radical yung talagang grabing forgiveness yan. Na-overcome yung ultimate offense. Dahil nga sa katotohanan siya tapos gumagawa ng mga kasinungalingan. Pinagtatanggol niya sa sarili niya na wala siyang kakampi kundi ang Diyos lang. Kaya bang yan? Yan ang dapat nating gawin. Offense is inevitably. Staying offended is optional or it's your choice. Hindi ka pwedeng manatili doon. Kapag na-offend ka kapatid, na mayroong nararamdaman kang offense, okay, tao ka, nararamdaman mo, huwag mong ipanatili. Kasi may choice ka, napakawalan yan. Huwag mong sisihin ng iba bakit nagkamali na-distract yung buhay mo. Hindi, nasa iyo ang distraction na yun. Kinuha mo at nasa iyo ang itinatawag na spirit of offense. Offense, walk in forgiveness and experience the total freedom and victory in your life. Kapag nakaramdam ka ng offense, committed to God, walk in forgiveness, at may experience mo total freedom at victory sa buhay mo at breakthrough. Ang sabi dun sa verse 60 ng Acts chapter 7 verse 60, then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. Wag mo sila, Lord, i-punish sa kanilang mga ginawang kasalanan. Tulad ng sinabi ni Jesus Christ, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Ang gawin natin mga Kristiyano, kapag may nagkasala sa inyo, patawarin nyo. Kasi ang kapatawaran ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para hindi mo ma-hold ang grudge ng offense. Ang dapat mong gawin, i-release mo yung bitterness. You have to choose to let go of the offense. Instead, letting hatred take root in his heart. Ang ibig sabihin nito, i-choose mo i-let go ang offense kaysa manatili yan sa puso mo at maging hatred. Ipag-pray mo ang enemy mo. Okay. Retaliate ka. Nag-action ka na hindi maganda. Palitan mo ito ng mercy sa kanya. Asking God to forgive the very people who were killing you. Killing means hindi lang physical. Hindi lang spiritual. Mentally. Pinapatay ka. Maraming namamatay sa mentally. Malusog ang katawan. Mentally pinapatay. Bakit? Ang daming iniisip. Offense. Bitterness. You have to pray your enemies. Give them mercy because God is a merciful God. Huwag nating sabihin na tao lang tayo at Diyos si Lord. Si Lord ay naging tao para i-fulfill niya ang mga sinasabi natin. I-fulfill niya ang mga nasa Old Testament at nagkaroon ng New Testament. Pag sinabing New Testament, pag sinabing New Testament, tandaan niyo ito mga kapatid, it is finished. Wala kang dapat nag-grudge sa iba.
Free from offense looks like praying for them instead of gossiping about them. Huwag pag-usapan natin sila kung ano ang mali o tama ang ginawa nila. Ang kailangan natin gawin, i-pray. Dapat ang church ay prayerful. Sa mga kondisyon na nangyayari, maging prayerful. Minsan hindi nyo nakikita ang senaryo, pero ang leader nyo nagpipray yan para sa inyo. Hindi kailangan yan ipakita sa inyo ng individual para lang sabihin nagpipray sa inyo. Lahat kayo pinagpipray ng leader natin. Ang tanong, pinagpipray nyo ba siya? Instead na gossiping, pray. Pray. It's time to let it go. Pride will justify offense, okay? But humility will expose. Humility, yung pagpapakumbaba mo, tanggalin mo yung pride. Cut off the pride. Choose to forgive. Release what you've been holding and stay ready because Jesus Christ will come soon. The King is coming. It is not easy task. But never give place to the enemy. Never allow him to even stick a big toe in the door of your mental thoughts processes. Give him no place. Si Satan umaatake yan hindi sa pintuan nyo na ganyan. Pintuan ng inyong isipan. Na kapag umatake siya dyan, siguradong hindi ka makakatanggi. Kaya lang ang sabi ni Lord, stay focused, stay committed to me. Offense is a foul trick of men devil. Itong devil talaga. Yan ang kagusto niya. Instead of falling into offense, dapat ito. Imbis na ma-fall ka doon sa offense, dapat ganitong gawin mo. Consider it a compliment. Why? Kung hindi mo naranasan yung offense, kung hindi mag-activate ang faith mo. Hindi ka lalago. Kapag nandun ka lang sa kama na napakalambot, hindi ka aalis dyan at hindi ka nakakatikim ng kamang matigas. Hindi ka magiging matibay ang katawan mo. Puro lang sakit. Sakit. Di ba masakit pag lagi nakahiga doon sa pinakamalambot na kama? Masarap. Kaso pag tumatagal ka, masakit. You heard correctly, the devil attacks who have potential for good in the kingdom of God. Lahat kayo kapatid, gagamitin sa kingdom of God. Okay? Ang mindset nyo, huwag nyong isarado. The devil it is. Ayan ang ginagawa niya. Hindi ako magagamit yan sa church, wala naman akong talent eh. Ano bang talent gusto nyo? Kumanta, magtugtog, wala talaga yung talent ganyan. Kung yan ang nasa isip nyo, wala talagang pag-asa pag ganyan ang nasa isip nyo. Pero kung meron man, kahit sintonado ka pa, kahit yung kaliwa mong, yung kanan mong kamay, kaliwa siya pag tumutugtog, merong pag-asa kapag ang mindset mo positive. Overcoming offense. Lapit na. Requires choosing to let go of hurt, practicing quick forgiveness, and guarding your heart from bitterness. Overcoming offense, ulitin ko, ma-overcome ang offense. Itong requirement, choosing, it is your choice to let go of hurt na nasaktan ka. Let go, hindi madali kapatid, hindi madali, pero para sa iyo yan. Yan ang requirement para ma-overcome yung offense. Practice mo yung mabilis ka magpatawad at i-guard mo yung heart mo. Para saan? Hindi doon sa tao. Para sa bitterness. Forgiveness feels far more painful than getting revenge on holding a grudge. Alam niyo ba ang forgiveness is a medicine whose bitterness heals? Ito pong gamot sa mga bitter na tao. Kung ikaw ay bitter na tao, ito pong gamot, forgiveness. Papapansin niyo pag magpapa-healing proceed si Pastora, anong lagi tinatanong sa inyo?
meron ka bang tao hindi napatawad? Number 1 yan. Bakit? Kasi yun ang nagiging grudge. Bakit ka naghihirap? Emotionally, spiritually, pati yung soul mo. Nang hindi mo namamalayan na yun pala. Ang alam mo lang, ikaw ang tama, siya mali. Kailangan mamatay siya. Yan ang lagi niya gusto. Hindi kapatid, nasa iyo. Ang medicine ng offense ay forgiveness. Nagiging poison kasi yan sa puso ng tao. Ito yung last na ating Colossians chapter 3 verse 13. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you. Hindi ka dapat pinapatawad ni Lord. Yun ang kaisipan ng lahat. Pero hindi ganun si Lord. Mapagpatawad siyang Diyos. Ito lagi ito sinasabi ni Pastora Pastora Cathy, nung nakaranas kami ng mga offense talaga. Sobrang mga offense. Patawarin mo pinapatawad ko na siya. Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi yung pinapatawad ko na kasi siya, kahit hindi siya karapatawad. Hindi niya sinasabi, ang sinasabi niya, pinapatawad ko na siya kasi ang Diyos mapagpatawad. Alam niyo ba kung sagot ko ng tayo na yon? Hindi! Hindi ko mapapatawad yung gumawa ng sa atin. So ngayon, sino nagkaroon ng grudge? Sino ang nahirapan? Ako. Kaya kung meron kayo niyang kapatid, pakawalan niyo. Forgiveness is the one most powerful acts of love as a believer can practice. I-practice nyo kapatid kung hindi nyo pa, ma-practice yan. Kung mahirap sa inyo magpatawad, i-practice nyo na, pa-practice yan. Itong Colossians chapter 3 verse 13 reminds us to allowance to each other's fault. Magkaroon ng allowance. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng space para sa kanya. Pag may space, walang conflict. Pag pinatawad, ang isipin mo, hindi siya pinapatawad mo dahil karapat-dapat siyang patawarin. Ang isipin mo, pinatawad ka ni Lord. Kaya mo siya pinapatawad. Tapos, masakit, pero re-restore ka ni Lord. Amen. Kung hindi siya nagpatawad sa iyo, nasa kanya yon. Pero ikaw, ang saya ng buhay mo. Ang tunay na kasiyahan ng isang Kristiyano o isang believer ay hindi yung ikaw ang nakakapanakit o ikaw yung dihado, ikaw yung yamano. Kundi kung ikaw ay mayroong talagang totoong Diyos na pinaniniwalaan. Amen. Na sinasandigan. Hulingan na natin. Kapatid, itong iwan ko sa inyo. Huwag kayong manatili sa offense, sa realm na yan. Hindi lang kayong nasaktan. Hindi lang din yung nakasakit sa iyo ang nanakit sa iyo. Nasaktan din yun. Wala rin pakialam sa iyo, wala ka rin pakialam sa kanya. Ang pagkakaiba lang kapatid, nung nakilala mo si Lord, alam mo ang sagot, ang katotohanan ng pinirich ni Stephen, yun ang panghawakan natin. Na merong isang Diyos na sinacrifice niya ang kanyang sarili para sa lahat, para sa akin at para sa iyo. Walang question. Hindi siya nag-question na karapat-dapat ka. Ang gusto lang ni Lord, pure love galing kay Lord na tinatawag na agape love na nagmamanifest sa iyo ngayon as a Christian. Yun po ang gusto ni Lord. Ayaw niyang manatili ka sa isang offense na magiging distraction sa buhay mo. Kung merong umalay sa iyo, sa piling mo, hayaan mo siya. Ipag-pray mo siya. Kung maraming beses mo siyang sinuyo at ayaw niya talaga, hayaan niyo siya. Ipag-pray niyo siya. Amen. Hindi niyo kailangan ipilit ang sarili niyo sa Kanya. Ang kailangan mong gawin, ipag-pray siya, manatili ka kay Lord. Stay calm, stay focused to God, and stay committed to God. Amen. Amen? Patayin kayo. Yan po ang gagawin natin. At sa paglabas nyo dito kapatid, hindi lang ito sabi-sabi. Hindi lang ito preach dito. Basahin nyo yung kay Stephen. Maiiyak kayo.
Kasi may ganun talagang tao. Hindi yung, may ganun wala talagang tao. Hindi, may ganun talagang tao. May ganun. Buksan nyo ang inyong isip. Papasukin nyo si Lord sa puso nyo. Amen. Si Lord ang papasukin. Kaya kapatid, tanggalin nyo ang pride. Ako, sa totoo lang, maano ang pride ng isang tao. May pride ako. Pero sa oras na nalaman ko na mali ako, cut off the pride. Tapos mamaya meron na naman. Diba? Cut off again. Mamaya meron na naman. Cut off again. Hanggang sa mawala. Ganyan ang gagawin, hindi ka mananatili. Pag may offense, cut off! Offense, cut off! Putulin mo kaagad. Parang gusto niyo pa. Kapatid, maraming salamat. At si Lord lamang ang itataas natin. Magdepende tayo kay Lord at hindi sa mga Kristiyano. Ang Kristiyano, nagtutulungan. Hindi nagsisiraan. Maaring tayo guilty sa lahat, pero pwede tayong magbago according sa ating choice. Si Lord ang may taas at hindi ang sarili. Ang mga Kristiyano, magpalakasan ng pananampalataya. Amen! Praise God! Glory to God!